Ang planetang Eternia ang itinuturing na puso ng buong cosmos. Sa kabiserang lungsod ng Eternus, matatagpuan ang Castle Grayskull na nagbabantay sa isang sinaunang sandata na kilala bilang Sword of Power. Ang espadang ito ay maikapangyarihang gawing kasanlakas ng isang Diyos ang sino mang humawak nito. Ayon sa alamat, kapag dumating ang panahong lubhang nangangailangan ng tagapagligtas ang Eternia, isang bayani ang hahawak sa espada upang iligtas ang buong mundo. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, ang Castle Grayskull ay nananatiling nasa pangangalaga ng sorceress. Samantala, ayaw dumalo ni Prinsipe Adam sa kanilang pagsasanay sa pakikipaglaban dahil hindi siya mahusay makipaglaban at mas malalaki pa sa kanya ang ibang mga bata. Mas gusto na lamang niyang manatili sa bahay at makipaglaro sa kanyang alagang tigre na si Kringer. Ngunit pinilit pa rin siya ng kanyang ina na si Reyna Marlena na sumama. Ang kanilang pagsasanay ay pinamumunuan ni Duncan, ang pinuno ng maharlikang gwardya at ama ng matalik na kaibigan ni Adam na si Tila. Isa si Tila sa pinakamahusay na mandirigma kaya madali niyang natalo si Adam sa kanilang ensayo. Dumating si Haring Rander upang panoorin ang pagsasanay, ngunit labis siyang nadismaya nang makita niyang napakahina ng kanyang anak. Pinilit niyang makipaglaban si Adam gamit ang tunay na mga espada, at sa loob lamang ng ilang mabibigat na galaw ay mabilis niyang napabagsak ang kawawang prinsipe. Pagkatapos nito, pinilit niyang ulitin ni Adam ang mga salitang, wala umanong lugar sa mundong ito ang mahihina. Kalaunan, sinubukan ni Tila na aliwin si Adam, ngunit bigla silang napatingin sa Castle Grayskull nang magsimulang magliwanag ang sorceress. Makalipas ang ilang sandali, isang napakalaking armada ng mga sasakyang panghimpapawid ang lumataw sa kalangitan at agad na binomba ang buong lungsod. Dahil dito, agad na ipinadala ni Duncan ang hukbo upang lumaban habang nagsisimula ng lumapag ang hukbo ng kalaban malapit sa palasyo. Kabilang sa maharlikang gwardya ang ilang piling mandirigma na kilala bilang heroic warriors. Ginamit ni Ramman ang kanyang napakalakas na pambabangga gamit ang ulo. Pinalawak naman ni Mechanic ang kanyang leeg upang mapabagsak ang maraming kalaban ng sabay-sabay, habang si Fisto ay walang awang sumusuntok gamit ang kanyang bakal na kamay. Habang nagkakagulo sa bawat lansangan ang matinding labanan, inihatid ni Duncan sina Tila at ang buong maharlikang pamilya palabas ng digmaan. Mabilis na napatumba ang kanyang mga tauhan, ngunit nanatili siyang isang napakalakas na mandirigma na kayang lumaban sa maraming kalaban ng sabay-sabay. Sa isang pasilyo, nakasalubong nila ang mapanganib na si Trapjaw. Dahil dito, sinabi ni Duncan sa grupo na umalis na at hayaan siyang humarap sa kalaban. Agad na nagsimula ang matinding labanan, at ipinakita ng dalawang mandirigma ang kanilang kahangahangang kakayahan habang walang awang nagpapalitan ng mabibigat na suntok at pag-atake. Habang lalo pang umiinit ang kanilang laban, palihim na bumalik si Tila upang panoorin ang nangyayari. Nagawa ni Duncan na masaksak si Trapjaw at sunod-sunod pa niya itong pinagbubugbog. Ngunit mabilis na gumanti si Trapjaw nang baguhin niya ang kanyang braso at gawin itong isang kanyan. Agad niyang pinaputukan si Duncan. Pagkatapos nito, naglagay si Trapjaw ng bomba sa pader bago siya tuluyang umalis. Agad na tumakbo si Tila papunta sa kanyang ama at tinulungan niya itong makarating sa bintana. Sa tamang oras, nakatalon silang dalawa palabas ng gusali bago pa tuluyang sumabog ang bomba. Samantala, sa tulay papunta sa kastilyo, napalibutan ng mga kalaban ang maharlikang pamilya kasama ang kanilang pinunong si Skeletor. Pinatakas muna ni Haring Rander ang kanyang pamilya bago niya hinugot ang kanyang espada at mag-isang hinarap ang lahat ng kalaban. Nagawa niyang mapabagsak ang ilan sa mga ito, ngunit kalaunan ay nalunod siya sa dami ng kalaban at tuluyang nabihag. Pagkatapos nito, gumamit si Skeletor ng mahika upang wasakin ang estatwa ni Rander. Inagaw rin niya ang korona habang ipinapahayag ang kanyang pag-akyat sa kapangyarihan. Samantala, sa loob ng Castle Grayskull, iniutos ng sorceress kay Adam na kunin ang Sword of Power at dalhin ito sa napakalayong lugar upang manatiling ligtas. Sinabi ni Marlena na hinding-hindi siya mahahanap ng mga kalaban sa kanyang sariling planeta, kaya agad na nagbukas ang sorceress ng isang portal patungo sa Earth. Ngunit nang pumasok si Skeletor kasama ang kanyang mga sundalo sa loob ng kastilyo, agad na hinarangan ni Marlena si Adam at siya ang tinamaan ng mahiwagang pag-atake. Sinabihan ng sorceress si Adam na umalis na agad, bago siya lumikha ng isang mahiwagang kalasag na siyang humarang sa kasunod na pag-atake ni Skeletor. Habang nagiging isang ibon ang sorceress upang makatakas, dumaan naman si Adam sa portal. Ngunit dahil sa napakalakas na kapangyarihan nito, naagaw sa kanya ang espada bago siya bumagsak sa isang lawa. Pagkalipas ng 15 years, nasa Oklahoma na ang matanda ng si Adam.
Katatapos lamang niyang ikwento ang buong pangyayari sa isang babae habang sila ay nasa isang date. Siyempre, inakala ng babae na baliw siya kaya agad itong umalis. Pagdating ni Adam sa bahay, sinabi ng kanyang roommate na si Hussein na kailangan na niyang tigilan ang pagkukwento ng istoryang iyon. Sa halip, dapat na lamang niyang sabihin na namatay ang kanyang mga magulang sa isang trahedya, at dahil sa matinding trauma ay pinalitan na lamang ng kanyang isip ang mga alaala ng mga pantasya. Mukhang hindi rin naniniwala si Hussein sa kanyang kwento, ngunit matigas pa rin si Adam at tumatangging kalimutan kung sino talaga siya. Sa kanyang silid, pinagmasdan ni Adam ang isang drawing ni Rahman na ginawa niya noong nag-aaral pa siya. Bigla niyang naalala ang araw na ipinakita niya ito sa kanyang klase bilang isang totoong bahagi ng kasaysayan. Pinagtawanan siya ng lahat ng kaklase at pinagalitan pa siya ng kanyang guro. Pagkatapos nito, inilabas niya ang isang kahon na puno ng mga guhit ng kanyang tahanan at pamilya na ginawa niya sa loob ng maraming taon bilang paraan upang mabawasan ang kanyang kalungkutan. Kinabukasan, pumasok siya sa kanyang napaka-boring na trabaho sa isang human resources firm. Kilala siya roon sa pagiging sobrang positibo at palaging umiiwas sa anumang alitan. Sa tuwing may pagkakataon, ginagamit niya ang computer sa opisina upang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanyang espada sa internet. Kalaunan, nahuli siya ng kanyang boss habang ginagawa iyon at pinagalitan dahil hindi niya inaasikaso ang kanyang trabaho. Binantaan pa siyang sisibakan kapag hindi niya tinigilan ang kakaisip sa espada. Ngunit hindi siya nakinig dahil may natanggap siyang mensahe mula sa isang lalaki na nagsasabing nasa kanya ang espada. Agad na pinuntahan ni Adam ang address na ibinigay sa kanya at natuklasang isa pala itong comic store. Sa loob ng tindahan, nakita niyang ang kanyang espada ay ginawa ng dekorasyon ng isang estatwa. Nang subukan niya itong bunutin, tumanggi itong gumalaw at bumagsak pa ang estatwa sa ibabaw niya. May isang customer na nagsimulang kunan siya ng video habang pilit niyang binubunot ang espada. Matapos ang matinding paghihirap, sa wakas ay nabunot niya rin ito. Agad niyang binigkas ang mahiwagang mga salita at itinaas ang espada, ngunit wala namang nangyari. Dahil dito, mabilis siyang tumakbo palabas dala ang espada, habang sumisigaw ang tindero na hindi iyon ibinebenta. Sa sobrang tuwa ni Adam, kung ano-anong bagay ang nabangga niya habang nagmamaneho pauwi. Pagdating sa bahay, paulit-ulit niyang nakiusap sa espada na magpakita ng kahit anong kapangyarihan, ngunit wala pa ring nangyari. Kinabukasan, biglang pumasok sa kanyang silid ang dalawang pulis upang arestuhin siya dahil sa pagnanakaw. Habang papunta sila sa presinto, naipit sa matinding trapiko ang kanilang sasakyan. Bigla na lamang nagtakbuhan ang mga tao sa matinding takot, at doon nakita ni Adam na umaatake sa lungsod si Beastman. Pagkakita pa lamang kay Adam, agad itong tumalon sa sasakyan ng pulis at pinunit ang pinto nito. Mabilis na hinawakan ni Adam ang espada at binasag ang bintana upang makatakas. Agad siyang hinabol ni Beastman sa highway at pinabagsak gamit ang napakaraming kahon ng pagkain na ibinato sa kanya. Pagkatapos, ibinato siya ni Beastman patungo sa isang truck kaya nahulog ang espada mula sa kanyang mga kamay. Habang handa na siyang patayin ni Beastman, may biglang bumaril dito sa dibdib. Maya-maya, isang babae ang sumulpot at sunod-sunod na hinampon si Beastman gamit ang kanyang sandata bago muli itong barilin, dahilan upang mahulog ito mula sa highway. Nang humarap ang babae at tawagin si Adam sa kanyang pangalan, agad niyang nakilala na ito pala si Tila. Ngunit naudlot ang kanilang muling pagkikita nang biglang salakayin ni Beastman si Tila. Agad niya itong naitulak palayo gamit ang pinto ng isang sasakyan. Pagkatapos nito, kinuha ni Tila ang espada at nagtago silang dalawa habang patuloy silang hinahanap ni Beastman sa pamamagitan ng pagtutulak sa mga sasakyan. Ipinaliwanag ni Tila na nagpadala ng signal ang espada, kaya natunton nila ni Beastman ang kinaroroonan ni Adam. Mabilis silang tumakbo, at mahusay na nakatalon si Tila mula sa highway. Ngunit hindi naging maganda ang paglapag ni Adam at muntik pa siyang masagasaan ng mga damara ang sasakyan. Hindi nagtagal ay naabutan sila ni Beastman, ngunit bigla naman itong nabundol ng isang truck. Nagpatuloy sa pagtakbo sina Tila at Adam hanggang sa marating nila ang sasakyang pangkalawakan ni Tila sa loob ng isang parke, kung saan napatitig ang maraming tao sa matinding pagkabigla. Mabilis silang sumakay at naisara ang pinto bago pa makahabol si Beastman. Nang subukan nitong pumapit sa sasakyan, inaktiba ni Tila ang portal, at dahil sa lakas ng paggalaw nito ay nahulog si Beastman. Habang naglalakbay sila, sinabi ni Tila kay Adam na malaki na ang ipinagbago ng Eternia at wala nang nakaalam kung ano talaga ang nangyari sa kanyang mga magulang.
Sa wakas ay nakarating sila sa Eternia, ngunit labis na nadurog ang puso ni Adam nang makita niyang wala nang natitira sa Eternos kundi mga guho. Hindi nila namalayang pinagmamasdan pala sila ni Triclops mula sa malayo. Samantala, sa loob ng Snake Mountain Fortress, pinarusahan ni Skeletor si Beastman dahil nabigo itong makuha ang espada. Sinunog niya ito gamit ang kanyang mahiwagang tungkod. Ipinaalam naman ni Evelyn sa kanya na nasa Eternia na muli ang espada, kaya agad niyang inutusan si Beastman na hanapin ito sa pangalawang pagkakataon. Naniniwala si Evelyn na nagwagi na si Skeletor at nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya. Ngunit natatakot si Skeletor na baka maagaw pa rin ito sa kanya. Sa matinding galit, mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Evelyn at sinunog ito habang ipinapaalala na kailangan niya ang espada upang maging isang Diyos. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang sasakyang pangkalawakan ni Tila sa isang lihim na base sa ilalim ng lupa kung saan nagtatago ang lahat ng mga nakaligtas. Palihim pala silang sinundan ni Triclops, kaya nalaman na ngayon ng mga kalaban ang lokasyon ng kanilang pinagtataguan. Dinala ni Tila si Adam sa mga heroic warriors, ngunit walang naniwala na ang lalaking ito ang tunay na prinsipe. Ipinakita pa ni Adam ang kanyang business card, ngunit hindi iyon pinansin ng mga mandirigma. Sa halip, kinuha nila ang espada bago ikinulong sina Adam at Tila sa isang selda. Sa loob ng kulungan, nadatnan nila ang isang lasing na natutulog at si Roboto, isang class 4 robot na sinasabing mailakas na katumbas ng 20 sundalo. Sa mismong sandaling iyon, sinalakay ng mga sasakyang pandigma ng kalaban ang kanilang lihim na base. Narinig ni Tila ang mga sigawan sa labas at paulit-ulit niyang sinubukang sirain ang pintuan, ngunit hindi niya ito mabuksan. Humingi si Adam ng tulong kay Roboto, at sa simpleng paglalakad lamang nito, madali nitong napunat ang bakal na pinto. Bago sila umalis, ginising ni Tila ang lasing na lalaki, na siya palang si Duncan. Binuhusan niya ito ng tubig sa mukha, ngunit ang naging resulta ay bigla itong nagsuka sa sapatos ni Adam. Dahil tumatanggi si Duncan na sumama sa kanila, si Roboto na mismo ang nagbuhat sa kanya palabas. Mabilis na tumakbo ang grupo sa gitna ng pamilihan habang sunod-sunod ang mga pagsabog sa kanilang paligid. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Skeletor. Nang mapabagsak si Ramman, agad niyang ibinigay ang Sword of Power kay Adam bago muling sumabak sa labanan. Patuloy na umiwas ang grupo sa walang tigil na putok ng mga kalaban hanggang sa marating nila ang isang kuweba. Madaling nag-slide pababa si Tila, ngunit ang iba ay mas awkward at halos gamulong sa pagbaba. Pagkatapos, nagtago sila sa likod ng ilang mga kahon at nakita nilang paparating si Trapjaw kasama ang mas marami pang mga sundalo. Natakot si Duncan na harapin muli si Trapjaw, kaya si Adam ang kusang lumabas at sinubukang kausapin ito ng maayos, katulad ng ginagawa niya sa kanyang trabaho. Pero syempre, walang balak makipagkasundo si Trapjaw at agad nitong inatake si Adam, hanggang sa maipit siya sa gilid ng tulay. Naiwasan ni Adam ang sunod-sunod na pag-atake at sinubukan niyang banggain si Trapjaw, ngunit madali lamang siyang naihagis nito. Ipinaalala ni Tila kay Adam na gamitin ang espada. Pagkahawak niya sa hawakan nito, nagkaroon siya ng pangitain kung saan sinabi ng sorceress na bigkasan ang mahiwagang mga salita. Agad niyang hinugot ang espada at buong lakas na sumigaw. By the power of Grayskull, I have the power. Biglang tumama ang isang napakalakas na kidlat sa espada at ang bug zone ng mahiwagang enerhiya ay nagpabagsak sa lahat ng mga sundalo. Kasabay nito, nabalot ng mahiwagang kapangyarihan si Adam at nagbago bilang bagong kampyon ng Grayskull. Ngunit naudlot ang kanyang makapangyarihang sandali nang biglang salakayin siya ni Trapjaw at maagaw ang kanyang balanse. Agad na nagsimula ang isa pang matinding labanan, ngunit sa pagkakataong ito ay mas handa na si Adam. Madali niyang naharang ang lahat ng pag-atake ni Trapjaw at hindi na siya kayang itulak ng kalaban, kahit na sumasakit ang kanyang kamay sa bawat suntok na ibinibigay niya. Ang kanyang mahiwagang pulse ares ang humarang sa lahat ng putok ni Trapjaw, kaya nakalapit siya rito at tuluyang napunat ang mekanikal nitong braso. Ginamit ni Adam ang naputol na mekanikal na braso upang paputukan at pabagsakin ang lahat ng mga sundalo. Nabawi ng grupo ang espada at mabilis silang tumakas sakay ng sasakyang pangkalawakan ni Tila habang galit na galit silang pinagmamasdan ni Skeletor. Sa sobrang galit, sinigawan niya ang kanyang mga tauhan dahil sa kanilang kabiguan at agad silang inutusang habulin ang mga bayani. Hindi nagtagal, hinabol ng buong armada ng kalaban ang sasakyan ni Tila at ilang ulit itong tinamaan ng mga laser. Pinalipad ni Tila ang kanilang sasakyan ng mas mataas upang magkaroon ng mas maraming espasyo sa pagmanyobra, ngunit muli itong tinamaan at nagkaroon ng malaking butas sa katawan ng sasakyan.
Nang salakayin ng isang sasakyang pandigma ang cockpit gamit ang napakalaking umiikot na lag-ari, pinapunta ni Tila si Adam sa likuran ng sasakyan. Doon niya nakita ang isang airbike. Ilang sandali pa bago niya natutunang kontrolin ito at muntik pa siyang bumagsak, ngunit kalaunan ay matagumpay siyang nakalipad at naakit niyang habulin siya ng kalaban. Kasabay nito, ginamit ni Tila ang pakpak ng kanilang sasakyan upang banggain ang sundalong umaatake sa cockpit, kaya tuluyan niya itong napaalis. Sa kasama ang palad, napakalaki ng pinsala sa kanilang sasakyan kaya nagsimula itong bumagsak. Samantala, tinamaan din ang airbike ni Adam at muli siyang nawalan ng kontrol. Nang tumaob ang sasakyan, mahigpit siyang kumapit upang hindi mahulog. Sinubukan niyang tumalon papunta sa isang puno upang makatakas, ngunit patuloy siyang hinihila ng airbike. Dahil wala na siyang ibang magawa, ibinato niya ang airbike sa mga sundalo. Sumabog ito at napabagsak ang lahat ng kalaban bago siya tumalon palayo. Sa huli, bumagsak siya sa ibabaw ng isang sasakyang pandigma ng kalaban. Agad niyang binasag ang bintana. Itinapon palabas ang piloto, at siya mismo ang umupo sa kontrol nito. Samantala, sa loob ng sasakyan ni Tila, nagmadaling pumunta si Duncan sa likuran at kinuha ang isang laser gun. Ngunit bago pa siya makaputok, napunta si Adam sa pagitan nila at ng kalaban. Sinubukan siyang babalaan ni Duncan, ngunit hindi siya narinig ni Adam. Dahil dito, tinamaan mula sa likuran ang sasakyang sinasakyan ni Adam. Mabilis siyang tumalon at ligtas na lumapag sa sasakyan ni Tila habang tuluyang bumagsak ang kanyang sasakyan. Muli siyang sinugod ng kalaban, ngunit walang kahirap-hirap na hinarang ni Adam ang umiikot na lag-ari gamit lamang ang kanyang mga kamay. Pagkatapos nito, ibinato niya ang sasakyang pandigma ng kalaban patungo sa isa pang sasakyan, dahilan upang pareho itong sumabog. Pagkatapos ng labanan, lalo pang bumilis ang pagbagsak ng sasakyan ni Tila. Tumalon si Adam palabas at bumagsak sa isang malaking puno. Sa ibang bahagi naman ng kagubatan, bumagsak din sa lupa ang sasakyan ni Tila. Samantala, tuluyan ng nasakop ni Skeletor ang lihim na base at nagbanta siyang papatayin ang lahat ng mga nakaligtas kapag hindi sila nagsalita. Sa una ay walang sino man ang umimik, kaya bilang babala, gumamit si Skeletor ng mahiwagang sinag upang patayin ang isang mandirigmang Eternian. Nang handa na siyang pumatay muli, nagsalita si Fisto at sinabi niyang si Prinsipe Adam ang bagong kampyon ng Grayskull. Pagkatapos nito, iniutos ni Skeletor sa kanyang mga tauhan na ikulong ang lahat ng mga nakaligtas. Samantala, sa loob ng kagubatan, sinabi ni Tila kay Duncan na manatili muna sa tabi ng bumagsak nilang sasakyan habang hahanapin niya si Adam. Habang naghihintay, napansin ni Duncan ang isang kaong may nakasulat na, "Dads." Binuksan niya ito at natagpuan sa loob ang dati niyang baluti. Samantala, nagising si Adam at narinig niya ang tinig ng sorceress na nagsasabing kailangan niyang maibalik ang kapayapaan sa Eternia. May isang ibon na nakadapo sa kanyang espada, ngunit agad itong lumipad nang subukan niya itong hawakan. Natagpuan siya ni Tila at isinama pabalik sa kanilang sasakyan. Pagdating nila roon, nadatnan nilang suot na muli ni Duncan ang dati niyang baluti habang nag-aahit. Ipinagmamalaki sana siya ni Tila, ngunit bigla nitong inilabas ang isang maliit na bote ng alak. Dahil dito, agad siyang pinagalitan ni Tila at tinalikuran. Pagkatapos, pinaalalahanan ni Duncan si Adam na ang tunay na dahilan ng pakikipaglaban ay ang protektahan ang mga tao, at hindi ang paghahanap ng karangalan. Kailangan ni Tila ng tulong sa pag-aayos ng kanilang sasakyan. Kaya walang kahirap-hirap itong binuhat ni Adam gamit lamang ang isang kamay. Matapos makuha ni Tila ang ilang kagamitan, inamin nilang pareho nilang namimiss ang isa't isa. Lumapit si Adam sa pag-aakalang hahalikan siya ni Tila, ngunit ngumiti lamang ito at tinawag siyang isang mabuting kaibigan bago umatras. Ilang minuto ang lumipas, lumataw sa kalangitan ang imahe ni Skeletor upang magbigay ng mensahe. Sinabi niyang kapag ibinigay ni Adam ang Sword of Power, palalayain niya ang mga magulang nito na buhay pa pala hanggang ngayon. Ngunit kapag tumanggi si Adam, papatayin niya ang mga ito. Alam ni Tila na isa lamang itong patibong, ngunit determinado pa rin si Adam na iligtas ang kanyang mga magulang at patayin si Skeletor. Matapos ang maikling pagtatalo, nagpasya ang buong grupo na samahan siya. Habang naglalakbay sila, palihim silang sinusundan ng ibong nakita ni Adam kanina. Pagdating nila sa kuta, hinarang sila ng tagapagbantay na si Goatman at hiningi ang espada. Ngunit sinabi ni Adam na kay Skeletor lamang niya ito ibibigay. Inutusan ni Evelyn si Goatman na dalhin si Adam kay Skeletor habang siya naman ang bahala sa iba pang kasama nito. Pagharap ni Adam kay Skeletor, naghanda siyang umatake mula sa likuran. Ngunit biglang umatras si Skeletor at ipinakita si Haring Rander. Hiniling ni Skeletor ang espada, ngunit tumanggi si Adam na ibigay ito. Dahil dito, ipinatawag ni Skeletor ang kanyang mga piling mandirigma. Hindi nagatubili si Adam at agad na hinarap ang lahat ng kalaban ng sabay-sabay, ipinapakita ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Nang maagaw ang kanyang espada,
Ginamit pa niya ang isang sundalo bilang sandata upang ipambangga sa iba. May isa ring halimaw na sundalo na puno ng matutulis na tinik, at ginamit din niya ito upang pabagsakin ang iba pang kalaban. Nang mabawi niya ang espada, agad siyang pinalibutan ng mga mandirigma. Ngunit nagpakawala si Adam ng napakalakas na shockwave na nagpabagsak sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Nagpatuloy ang labanan, at isa-isang tinalo ni Adam ang bawat mandirigma kahit gaano pa kakaiba ang kanilang mga kapangyarihan. Pinanood ni Haring Rander ang lahat ng ito at sa wakas ay ipinagmalaki niya ang kanyang anak. Sa desperasyon, sinalakay siya ni Goatman gamit ang malaking palakol at naipit siya sa tulay na nasa ibabaw ng kumukulong lava. Ngunit nabali ni Adam ang mga sungay ni Goatman bago niya ito sinuntok at inihulog sa kumukulong lava. Nang mapabagsak na ang lahat ng mga mandirigma, naghanda na si Adam na harapin si Skeletor. Ngunit biglang ginamitan siya ni Evelyn ng mahika at tuluyan siyang naparalisa. Nang bantaan ni Skeletor na papatayin si Rander, nanaig ang matinding galit ni Adam at nabasag niya ang bisa ng mahika. Agad siyang nagpakawala ng napakalakas na bug zone ng enerhiya. Nakaiwas si Skeletor, ngunit tumama ang pag-atake sa pader ng kuweba. Dahil dito, nagsimulang gumuho ang buong kuweba hanggang sa bumagsak ang kisame sa ibabaw ni Rander. Mabilis na inalis ni Adam ang mga bumagsak na bato at natagpuan ang kanyang ama. Humingi ng tawad si Rander dahil hindi siya naging mabuting ama noong bata pa si Adam. Pagkasabi nito, tuluyan siyang namatay sa mga bisig ng kanyang anak. Habang umiiyak si Adam, bigla siyang pinatumba ni Skeletor gamit ang kanyang mahiwagang tungkod. Nang magkamalay siya, bumalik na siya sa kanyang normal na anyo at nakulong kasama ang iba pang mga taga-Eternia. Naroon din si Marlena, at mahigpit siyang niyakap ni Adam habang ibinabalita ang pagkamatay ng kanyang ama. Samantala, itinaas ni Skeletor ang Sword of Power at binigkas ang tamang mga salita, ngunit wala pa ring nangyari. Sa sobrang galit, sinakal niya si Evelyn at pilit na hinihingi ang paliwanag. Ipinaliwanag ni Evelyn na kailangan nilang magsagawa ng isang espesyal na ritual at ilagay ang espada sa orihinal nitong altar. Dahil dito, agad na nagtungo sina Skeletor at ang kanyang mga tauhan sa Castle Grayskull. Samantala, sa loob ng kulungan, nag-usap sina Duncan at Adam tungkol sa kanilang pakiramdam na sila ay nabigo. Naalala ni Adam na noon pa man ay palagi siyang sinasabihan ni Duncan na huwag kailanman sumuko. Doon sila nagkasundo na kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang laban. Bigla silang nilapitan ni Tila at sinabing may sorpresa siya para kay Adam. Naroon ang kanyang alagang tigre na si Kringer. Nakakapagsalita na ito ngayon at masayang din ilaan si Adam sa sobrang tuwa. Dahil dito, muling lumakas ang loob ni Adam. Nagbigay siya ng isang inspiradong talumpati tungkol sa kahalagahan ng pagtutulungan. Isa-isa niyang ibinahagi ang magagandang alaala niya sa bawat taong naroon, kaya muli silang nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Pagkatapos nito, sabay-sabay nilang itinulak ang tarangkahan habang pinaputukan naman ni Roboto ang malaking batong nasa itaas nito. Gumuho ang buong bahagi ng kulungan at nakalaya silang lahat. Habang papalabas sila, nasalubong nila ang isang grupo ng mga kalaban. Ngunit mabilis lamang silang napabagsak ng heroic warriors gamit ang kani-kanilang natatanging kakayahan. Pagkatapos nito, inagaw nila ang mga sasakyang pandigma ng kalaban at bumalik sa Eternos upang bawiin ang kanilang minamahal na lungsod. Agad na sumiklab ang isang napakatinding labanan habang walang awang isa-isang pinababagsak ng heroic warriors ang mga sundalo ni Skeletor. Samantala, nagtungo naman sina Adam sa Castle Grayskull sakay ng isang sasakyang pandigma. Sinabihan ni Duncan sina Tila at Adam na mauna na habang siya ang magtatanggol sa tulay. Takot na takot si Kringer, ngunit kinumbinsi siya ni Adam na isa siyang tunay na battle cat. Dahil dito, pumayag si Kringer na sakyan siya ni Adam. Sa loob ng Castle Grayskull, inilagay ni Skeletor ang Sword of Power sa altar. Sa mismong sandaling iyon, biglang pumasok ang mga bayani at agad na pinabagsak ni Kringer ang mga gwardya. Sinamantala ni Adam ang pagkakataon at tumalon patungo sa altar upang mabawi ang espada. Kasabay nito, sinalakay naman ni Tila si Evelyn. Nang maparalisa si Tila ng mahika ni Evelyn, nagawa niyang makalaya at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban. Bigla ring dumating si Beastman at ginamit ang kanyang latigo laban kay Kringer. Ngunit kinagat ito ni Kringer at tuluyang napabagsak si Beastman. Samantala, sa tulay, walang tigil na pinapaputukan ni na Duncan at Roboto ang sinumang kalabang lumalapit. Ngunit dahil patuloy pa ring dumarami ang mga sundalo, pinaputukan nila ang isang malaking estatwa upang
bumagsak ito sa tulay. Hindi nagtagal, tuluyan nang gumuho ang tulay. Sa kasama ang palad, dumating si Trapjaw sakay ng isang sasakyang panghimpapawid at walang tigil na pinaputukan si Roboto hanggang sa sumabog ito. Sa sobrang galit, tumalon si Duncan papunta sa sasakyan, binasag ang bintana nito at sinugod si Trapjaw. Sunod-sunod niya itong pinagsusuntok bago isinuksok ang isang granada sa bibig nito at tumalon palabas. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak ang sasakyan at sumabog ng napakalakas. Agad na tumakbo si Duncan upang tingnan si Roboto at labis siyang natuwa nang makita niyang gumagana pa rin ang ulo nito. Samantala, sa loob ng kastilyo, hindi makapagbagong anyo si Adam dahil abala siyang harangin ang sunod-sunod na mahiwagang pag-atake ni Skeletor. Sa dami ng tinamong pag-atake ng Sword of Power, tuluyan itong sumabog at nagkapira-piraso. Dinampot ni Skeletor ang hawakan ng espada at kinutya ito bago niya sinunggaban si Adam sa ulo. Unti-unti niyang sinusunog si Adam gamit ang kanyang mahika hanggang sa magsimula itong makakita ng mga ilusyon. Sa loob ng isang gym, kinutya siya ni Skeletor dahil sa pagiging mahina at binato siya ng mabigat na weights, dahilan upang mapunta siya sa panibagong ilusyon. Sa loob ng restaurant, biglang nagpakita ng interes ang kadate ni Adam sa kanyang kwento. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas. Nagbago ang anyo nito at naging si Skeletor. Agad siyang hinila ni Skeletor sa buhok habang walang pakundang ang ibinabangga siya sa mga taong nasa paligid. Kasunod nito, biglang napunta si Adam sa kanyang mesa sa opisina, kung saan pinaalalahanan siya ng kanyang boss tungkol sa kanilang meeting. Maya-maya, lumataw si Skeletor na nakasuot ng formal na damit at sinakal si Adam. Sinabi nitong hinding-hindi siya magiging isang bayani, at ang eterniya ay isa lamang panaginip tungkol sa isang taong hindi naman talaga siya. Sa tunay na mundo, sinaksak ni Skeletor si Adam gamit ang isang piraso ng Sword of Power bago siya muling itinulak sa isa pang ilusyon. Sa pagkakataong ito, nasa loob na siya ng kanyang silid. Dumating si Hussein upang kumustahin siya, ngunit pinaalalahanan muna siya nitong magbayad ng upa bago ito tuluyang mamatay. Habang nakatingin si Adam sa kanyang mga lumang drawing, napansin niya ang isang larawan ng sorceress. Biglang nagsiliparan ang lahat ng mga papel sa paligid niya. Kasabay nito, lumataw ang ibong matagal nang sumusunod sa kanya at nagsimulang magsalita. Doon niya nalaman na ang ibon pala ay ang sorceress. Ipinaliwanag nito na hindi ang espada ang tunay na mahalaga. Ang ibig sabihin ng mahiwagang pananalitang, I have the power, ay ang kapangyarihan mismo ang lumipat kay Adam, at hindi na natili sa espada. Habang nagsisimulang magliwanag ang kanyang dibdib, nagbalik sa tunay na anyo ang sorceress. Sinabi nitong si Adam ang pinili niyang maging sisidlan ng kapangyarihan dahil ang kanyang kabutihan at malasakit sa kapwa ang dahilan kung bakit siya magiging mas dakilang bayani. Biglang nagising si Adam sa tunay na mundo at hinugot ang piraso ng espada mula sa kanyang dibdib. Agad na pinagaling ng mahiwagang kapangyarihan ang kanyang sugat. Kasabay nito, lumipad ang lahat ng piraso ng Sword of Power at muling nabuo ang espada. Muli niyang binigkas ang mahiwagang mga salita at tuluyan na siyang nagbagong anyo. Napakalakas ng kapangyarihang inilabas niya kaya nakita pa ito mula sa buong lungsod. Naalala ni Adam ang mga sinabi ng sorceress, kaya sinubukan muna niyang kausapin si Skeletor. Hiniling niya rito na wakasan na ang walang katapusang siklo ng karahasan. Ngunit tinawanan lamang siya ni Skeletor at muli siyang inatake gamit ang kanyang mahika. Dahil dito, nagsimula na naman ang kanilang matinding labanan. Habang naglalaban sila, patuloy siyang kinukutya ni Skeletor dahil naniniwala itong hindi alam ni Adam kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Nang maipit si Adam, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Sinabi niyang alam niya kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Pinipili lamang niyang huwag itong abusuhin. Pagkatapos nito, walang kahirap-hirap niyang pinagsusuntok si Skeletor. Matapos niya itong ihagay sa isang malaking haligi, pinuno niya ng enerhiya ang kanyang kamao bago muling pinaghahampas si Skeletor. Parang isang sako lamang itong paulit-ulit na ibinabato ni Adam. Nang makitang natatalo na ang kanyang pinuno, agad na tumakas si Evelyn palabas ng kastilyo. Pinakawalan ni Skeletor ang napakalakas na mahika laban kay Adam. Ngunit madali lamang itong naharang ni Adam gamit ang kanyang mahiwagang pulse arrows. Nang mawalan na ng pag-asa si Skeletor, sinabi nitong handa na siyang makipag-usap. Ngunit, mabilis na inagaw ni Adam ang kanyang mahiwagang tungkod at pinuno ito ng napakalakas na kapangyarihan hanggang sa tuluyan itong sumabog. Ang pagsabog ay nagpakawala ng napakalawak na shockwave na kumalat sa buong lugar. Kasabay nito, sumabog rin si Skeletor at ang tanging natira sa kanya ay ang kanyang bungo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, muling nakasama ni Adam ang kanyang mga kaibigan at sabay-sabay silang umalis. Pagkalipas ng 6 months, halos ganap nang naitayong muli ang lungsod ng Eternos.
Muli ring naupo si Marlena bilang reyna. Nagkaroon na rin ng bagong katawan si Roboto. Samantala, dinala rin sa Eterno si Hussein upang sa wakas ay mapatunayan niyang totoo ang lahat ng kwento ni Adam. Isang araw, nakatanggap si Roboto ng distress signal mula sa isang nayon. Agad na nagbagong anyo si Adam at sumakay kay Kringer, na ngayon ay may sarili na ring baluti. Mula noon, ginamit na niya ang pangalang He-Man habang patuloy niyang inililigtas ang mga taong nangangailangan. Samantala, minasdan ni Marlena ang kanyang muling bumabagong kaharian at umaasang balang araw ay makakabalik din ang isa pa niyang anak. Sa kabilang banda, malapit sa kagubatan, lumataw ang isang prinsesa na may hawak ding isang espada na kahawig ng Sword of Power. Samantala, sa loob ng Castle Grayskull, pinulot ni Evelyn ang bungo ni Skeletor. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Jevolon Gabini, Natrel Arellano, Shanai, YT Mark Gamer, Margarito Kamapaan Jr., ako to from Antipolo City, Christine Paca from Valencia City Bukidnon, Chris Elda Armans from Pangasinan City, Daragose and V-Star Family from Davao Island Garden City of Samal, David Aaron from Kapayawan Colon City of Naga Cebu, Samantha Tracy at Stephanie Tricia at Jennifer Corpus from Quezon City, at Cian Ignacio and Felipe Neri Ignacio from Santa Cruz, Makati City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.